Habang tinititigan tayo ng seryosong mga mukha ng dalawang batang-bata mula sa isang antigong vignette na larawan, hindi namin maiwasang magtanong, sino kaya sila? Ano na ang nangyari sa masaganang pamilyang minsang nanirahan dito? Sino si Beatrice? At matutuklasan ba natin ang mga sagot? Nakatago sa mga burol ng kanayunan ng Portugal, ang rural na manor na ito ay minsang naging sentro ng isang masiglang sakahan. Itinayo noong huling ika-18 o unang ika-19 siglo. Sa isang lumang sakahan, ang mga kamalig, atik, imbakan at balon ay nagpapakita ng buhay na may mga alaga, butil at panapanahong ani. Nagtipon sa ilalim ng clay tile na bubong, likod ng makakapal na pader at pinaputing harapan, namuhay ang pamilya rito sa marangyang kaginhawaan. Nakakalat sa mga papel na naiwan, nakakita kami ng isang kalahating na isulat na liham na nag-uugnay sa manor sa isang pribadong pautang. Nalaman namin si Beatrice na ang kasal ay ipinagpaliban nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay. Isang kalahating punong baul ang naiwan sa kwarto. Palatandaan ng biglaang pag-alis dahil marahil sa pagtataksil. Umalis si Eduardo patungong lungsod para maghanap ng pera at pansamantalang isinara ni Tomas ang opisina. Pagkatapos noon, nawalan na tayo ng bakas. Samahan ninyo kami habang binubunyag namin ang isang kwento na matagal ko nang alam na nag-iwan sa amin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sige. Handa ka na ba? Dahil dito, ang lakas ng tibok ng puso ko ngayon. Ganon din ngayon. Kailangan nating magsalita ng mabagal at mahina dahil ginawa nating parang inabandunang palasyo sa Portugal ang sarili natin. Pero ginagamit pa rin ang mga bukirin sa paligid ng lugar na ito. At may aso sa loob ng ari-arian, kaya medyo nakakatakot. Pero hindi rin namin gaanong alam ang tungkol sa lugar na ito. Alam lang namin na dati rito, nakatira sina Duarte at Maria, at sila ang nag-aalaga ng mga bukirin dito. Malaki ang produksyon nila ng olive oil, at itinayo ni Swiss Guantle ang magandang palasyo na ito para sa kanila at sa kanilang pamilya. Pero ngayon ay lubos na itong napabayaan. Kita mo, gumuho na ang gusali. Yung unang silid na pinasok natin, talagang interesante. Sa tingin ko, bantay ito na gawa sa lubid, tama? Kung saan mo nilalagay ang damit. Oo, pwede rin. Pero sa tingin ko, mas parang lugar ito ng paglalaba kung saan mo plantsahin ang mga damit at iba pa. Oo nga, totoo yan. Yung bagay na inilagay ko sa may bintana. Sa tingin ko, plansahan yon, tama ba? Oo. Napakaliit na plansahan yon. At doon banda may malaki. Tumatakbo ako kung saan-saan. Pero gaya ng nakikita mo, ito ang mas malaking bersyon ng nandoon sa kanto. Wow, sinaunang plansahan yan. Sa tingin ko, siguradong ilang daang taon na ang lugar na ito. Oo, sigurado. Sige, dadaan tayo sa lugar na ito ng tahimik at ipapakita namin sa inyo ang lahat. At sana makadiskubre rin tayo ng mas marami pang kasaysayan. Diyos ko. Ito ang una naming nakita pagpasok sa bahay na ito. May daanan na may arko, makikita ang relo at naroon ang kusina. Pero sa tingin ko, ang unang kwarto na pinasok natin ay parang kainan. Tama ba? Nagising na ito. Oo, kakagising lang nito. Karaniwan mong makikita ang mga paniki na lumilipad sa video na ito. Sa tingin ko parang silid paghahanda ito o parang ganon. Oo, sigurado. Sobrang gusto ko talaga itong mga marmol na bagay na meron tayo sa mga lugar na ito. Ang gaganda nila, grabe. Kaya malamang ito ang lugar ng paghahanda para sa bahay. Kung titingnan mo ang lugar, malamang may mga taong nagtatrabaho para sa kanila kaya hindi na nila kailangang maghanda dito. Karaniwang Portuges na upuan, di ba? Oo nga. Madalas natin itong nakikita. Alam mo ba, isang video mula sa kakaibang palasyo sa Hilaga ng Portugal na nakita natin dati. Ilalagay ko ang link dito sa taas. Isa yung palasyo at ito naman ay may ganito sa kanilang attic. Isa pang bagay, itong upuan at ito ay isang tipikal na Portuges na upuan. Makikita mo ito mula sa hinabing ilalim dito, mula sa mga pinta at sa pangkalahatan. Mula sa magandang gawang kahoy na likha sa likuran mo. Nakita ko rin ang ganitong klase ng cabinet. Akala ko may laman pa ito sa loob. Pero medyo walang laman. Huwag na nating buksan yan ay ang ingay pala.
Pero sige, dadalhin kita sa ilalim ng arko na ito. Sa loob ng kusina, espesyal talaga ang kusinang ito. Kailangan kong sabihin, ano ang mapapansin mo sa kusinang ito? Parang ano? Sa tingin ko yung fireplace talaga ang pinakakapansin-pansin dito sa kwarto na to. Parang kakaiba talaga sa lahat ng nakita ko dati. Parang fireplace na galing mismo sa isang kastilyo sa Pransya. At dito makikita natin ang watawat ng orden ng Kristyanismo, ang sagisag ng Kristyanismo, si Kristo. Ang Orden ni Cristo? Orden ni Kristo. Oo, tama na yon. O Nakita mo na ba itong malalaking kalderong tanso na literal na nakatayo dito sa ibabaw ng fireplace na ito? Wow, ang galing nun. Mukhang hindi na nagamit ang lugar na ito ng mga dekada. At wala pang ibang pumasok dito. Tayo ang unang nakakakita nito ulit. Naririnig ko ang mga kaldero at kawaling ginamit sa pagluluto. Bukas pa ang kabinet. Ay, gusto ko itong sulok na ito dito na may fireplace. Wow, ang ganda. Ano ang nakasulat dyan? Lisbon? Oh, gawa ito sa Lisbon, ang astig naman. Halos bawat bansa sa Europa ay may sariling gumagawa ng ganitong fireplace. Oh, Abo sa taas niyan. At mukhang asul ang tema sa loob ng kusinang ito. Ay grabe. Gustong-gusto ko itong maliit na cabinet. Itong built-in na cabinet na may mga tile sa paligid. Pwede mo itong isara na parang tindahan. Siguro may mga pagkain at iba pang gamit sa loob niyan. Wow, tingnan natin ang side na ito. Dito, meron tayong lababo at lahat ay ginawa gamit ang magagandang tiles sa paligid, marmol kahit saan. Paano naging sobrang yaman ng mga taong ito noon sa pamamagitan lang ng pagsasaka? oo, malaki ang agrikultura sa Portugal at siguro ito ang pinakamalaking industriya nila. Malalawak ang bukirin nila at maraming nagtatrabaho para sa kanila. Sige, at heto pa ang dalawang estante na puno ng mga kaldero at kawali kahit saan. Gusto ko ito. Kakaiba talaga siya. Maganda na talaga ang kusinang ito. Talagang nagustuhan ko. Isa pang bagay na napansin ko ngayon, tingnan mo ito, isang garapon na salamin, tapos may mixer sa loob na gumagana ng ganito. Ang galing nun. Ipakita mo ulit. Tingnan mo itong napakagandang pasilyo na umaabot sa haba ng lugar na ito. Talagang kamangha-mangha. Gusto ko ang disenyo ng arko at lahat ng mga kasangkapang narito sa loob. Pumasok muna tayo sa kwartong ito. Grabe, ang galing naman yan. Meron na naman tayong napakagandang fireplace dito sa kwartong ito. Maganda ang pagkakagawa, tipikal na Portuges. May kahoy na disenyo at mga haligi sa ibaba. May kurtina pa. Oo, pati nga minumura pa ang mga panggatong. Pero siguradong napaka-relihiyoso nila. Kasi makikita mo ulit ang krus na relihiyoso na bumabalik. Hindi ito ang order ng Kristo, di ba? Isa lang itong krus na isinama sa fireplace. Gusto ko rin ang mga palayok na nakatayo sa magkabilang gilid. Tingnan mo yung disenyo ng konkreto sa itaas. Pinag-isipan nila ang bawat detalye. Oo, pati dito sa mga sulok na to. Tingnan mo. Oh, at pati yung maliliit na chandelier o mga ilaw na nakasabit doon. Naipakita mo na ba yung mga tile sa paligid? Oo, napaka-traditional ng mga tile. Yan ay isang bagay na makikita mo lang sa Portugal. At dito, katabi nito, meron din tayong nakatayong telebisyon. Isang napaka-retro na telebisyon. Gusto ko na may mga pintuan ito, pero pwede mo itong isara at nagiging bahagi na ito ng living space. Di ko alam ang tatak nito. Tama. Hindi ko alam. Mukhang galing ito sa Europa, pero hindi ako sigurado. Gusto ko yung estilo nito. Kakaiba talaga. Kastilyo sa Burol. Ako, Oh, ang kastilyo. Ang ganda niya. Nasa tabi ng lawa. nasa mismong isla. Sa isang isla. Oh. At dito, makikita mo ng mas malapitan ang konkretong gawa na ginawa nila sa loob ng kwartong ito. Pero makikita mo rin kung paano unti-unting nasisira at bumabagsak ang lugar na ito. Diyos ko,
Itong kanal dito sa gitna ng kwarto ay talagang kamangha-mangha at ang pinakaibabaw ng kandelabra ay talagang disenyado rin. Sa tingin ko, ang kwarto na kinatatayuan mo ay dating kainan. Ganun ang tingin ko. Parang dati may malaking mesa dito sa ilalim. Malamang, oh. Maiisip mo pa rin kung paano ito dati rito. Pero noon ay buhay na buhay pa ang lahat. Gumawa ako ng espasyo para sa mga baso. Para maipakita lahat ng kristal na baso dito sa lugar na to. Pati lahat ng tasa. Oh, tingnan mo. May maliliit na bangko dito sa may bintana para makaupo ka at makatanaw sa labas. Pati yung disenyo, puro tiles sa lahat ng sulok. Ang ganda talaga. Grabe, anong klaseng kwarto to? Mga ilaw. Sa tingin ko, kandila ang nilalagay dito noon. Kamusta? Kakapasok lang namin dito sa entrada ng bahay. May napakagandang hagdan dito. Parang Italianong hagdan ang dating. Sa totoo lang, parang Italiano talaga ang dating ng buong lugar na to. Bakit ko nga ba nasabi yon? Kasi maraming arko sa kisame at karaniwan yon sa mga Italianong lugar. Pero kapag nakita mo naman ang mga tiles sa paligid, agad mong maalala na nasa Portugal ka pala. Kaya naman, halo-halo talaga ang iba't ibang estilo ng arkitektura na ginamit nila dito. At talagang kakaiba ito. Ang nakikita natin dito ay maaaring naging parang harapang pinto ng lugar. Mukhang ganoon nga. Oh, Dito papasok ang bisita. Isang karaniwang bagay sa mga bahay ng mayayaman ay ang pagkakaroon ng malaking pasilyo para maimbitahan nila ang kanilang mga bisita. Paupuin sila dito at hindi papapasukin sa bahay kung maliit lang ang pakay nila. oo nga, tama. At nakita mo ba ang mga magagandang upuang ito dito? Oo nga, ang mga hinabing upuang ito ay talagang karaniwan. Uy, tingnan mo ito. Iyan ba ay larawan ng pamilya o ano? Naisip ko class picture kaya? Oh! Sa Coimbra? Oo, gusto ko lang ipunto yun. Oo. Siguro yung class picture mula sa dating lalaki, si Duarte. So nasabi na ba natin na buhay pa ang anak? Sa tingin ko, hindi pa. Hoy, siya ang nag-aalaga nito, pati na rin ang paligid ng ari-arian, pero wala na siyang interes sa mismong bahay. Hinahayaan niya ito, pero sa labas, ginagawa pa rin niya ang mga gawain niya. Oo, sa tingin ko naririnig mo ang mga manok at ang pabo. Ang daming hayop dito, gaya ng nakita mo sa drone shots, kaya medyo mahirap mag-video. Isang bagay na gusto kong ipunto dito, ilalagay ko lang ito dito sa mesa. May mga latch pa nga itong libro para maisara mo ito. Kahanga-hanga, parang libro ito tungkol sa upholstery, masasabi ko. May takip na parang liham. Tingnan mo yan. Pwede mo bang ipakita sa camera? Ay, pasensya na. Walang problema. Palagay ko lumana ang librong ito, pero di ako sigurado at kulang din ang alam ko sa mga libro. Oh, sigurado ako. Latin ito. Dapat hindi iniiwan ang mga ganitong libro sa mga ganitong lugar. Ibalik na lang natin ito sa pinanggalingan. Ipakita mo rin sa iba ang hagdanan dito. Iba ito sa lahat ng hagdanang nakita ko na sa Portugal. At talagang naaalala ko na naman ang Italia dahil dito. Mamaya sa video, ipapakita namin sa inyo ang bahaging iyon ng bahay. Mayroon din silang parang bahagi dito kung saan pwede silang maglagay ng mga halaman. At may mesa at lahat, pati na rin isang hall tree at isang magandang upuang may upholstery sa tabi nito. Ay, gusto ko itong mga lubid na nakasabit dito. Kinakain na talaga ito, gaya ng nakikita mo. May butas na kahit saan. Medyo nakakalungkot. Maraming pagkabulok dito sa lugar na ito. Oh, ang ganda niyan. Tingnan mo yung karwahe sa likod. Lahat ng tao sa paligid nito, napakagandang paglalarawan niyan. Tingnan mo itong arko na ito, napapasok pa lalo sa loob ng bahay. Talagang espesyal ito. May maliit kang pasilyo papunta sa susunod na kwarto na may ilang larawan sa bawat gilid. Mukhang may mga labanan dito sa side na ito. Oo, mukhang relihiyoso talaga. Wow! Isang baul na naman, laro tayo ulit. Ano kaya ang laman ng baul na ito? 3, 2, 1, mga kumot.
Oh, Gaya ng dati, tama tayo, lalo na sa Portugal. Oh, meron din tayong napakagandang upuang baul dito. ang baho, talagang mabaho. Mabango naman siya, kailangan kong aminin. Mabango pero amoy amag. Nagustuhan ko na ang amoy na yon. Oh, converter, may napakagandang kwarto tayo na kakapasok lang natin. Oh, tingnan mo yan. Maraming mga kasangkapan na nakatayo sa buong kwarto dito. Napakaganda ng mga upuan dito sa ibaba. Magagandang upuang may upholstery na ngayon ay natatakpan ng mga natuklap na pintura, nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabulok. Mayroon pang frame ng kama na nakatayo sa kwartong ito sa hindi malamang dahilan. At mas marami pang mga kasangkapan na nakakalat sa paligid ng kwarto dito. Ipakita mo yung malaking bangko na meron tayo dito sa likod. Bagay ito sa mga upuan. Parehong-pareho ang estilo. Shrine, isang cabinet para sa relihiyosong display. Oh, Anong gusto mong itawag dito? ganun ba? Noong araw, maganda nilang pinalamutian ang loob ng ganitong uri ng dambana at ginawa itong parang isang relihiyosong bagay sa loob ng bahay. Masasabi mong parang altar ng panalangin ito. Pero ngayon, talagang wala nang laman. Diyos ko, Oh, may piano pala sa likod. isang napaka-espesyal na piano. Pasensya na, nalaktawan ko yung chandelier. Nadala lang ako sa pyesa dito. Naintindihan mo? Oh, may isang lugar lang sa mundo na na-filman ko na may eksaktong parehong piano nito. Isa itong malaking kastilyo mula ika-16 na siglo sa Pransya. Nagkakaugnay na naman dito. Talagang sulit tingnan yon dahil buo pa rin talaga yon, pero itong isa ay mukhang unti-unting nasira sa paglipas ng panahon. Hindi na ito gumagana. Wow, pero napaka-unique ng piano na yan. Kakaiba ang hugis at pagkakagawa nito. Oh, napakaliit. Hindi ko alam ang pangalan ng pyesa na ito. Square piano sa tingin ko. Ginawa sa London. New Pit, sabi doon, isang disenyo. O larawan ng isang lalaki, isang sundalo sa itaas doon. Wow! Ibinalik nila ang upuan sa harap ng piano, eksaktong parehong upuan ulit. Iniisip ko kung ano kaya ang silid na ito noon, pero hindi ako sigurado. Siguro isang living space o kung anuman. Oh, isa pang living space. Maraming mga larawan at painting pa rin ang naiwan dito sa itaas. Lahat ay relihiyoso, syempre. Ito ay mula pa noong 1984 ipininta ni Pichermias Carlos. Isa itong malaking cabinet, napakalaking aparador. Aparador, oh. Malaki, walang laman na aparador. Wow. Grabe ang kwarto na to. May fireplace pa sa kanto doon. Ang ganda ng tiles. Fireplace. Maliit lang, sobrang liit. Oh, nakakatuwang tingnan to. 'Di ba? Ginawa ito sa Lisboa, Lisbon. At baka isa ito sa mga unang litrato ng pamilyang ito. Isa yan sa mga hari ng Portugal. Oh, magagandang litrato ng mga batang ito dito. Tapos meron din tayong babaeng ito kasama ang kanyang aso. Oh, ano ang pangalan? Aurea. Malamang ang Aurea ay yung studio nun ginagamit nilang pirmahan na parang painting. Alam mo yun? Gusto ko na kasama niya ang aso niya sa larawang ito, sa lumang larawang ito. Maganda pa rin ang chandelier na nakasabit dito sa kwarto. Medyo maliit kumpara sa isa, pero hindi pa rin ito maliit na bagay sa bahay na ito. Hindi naman talaga mga chandelier. Noong araw, talagang ibinubuhos ng mga tao ang kanilang puso sa paggawa ng mga ganitong bagay. At gustong-gusto ko yon makita. Parang saan-saan na ang mga planong ito. Oo. Oh, ang disenyo ng florera na ito, napakalinis. Talagang napakalinis. Makikita natin dito ang isa pang sagisag ng Order of Christ. Tama? Oo. Akala ko sagisag ito ng mga Templar. Pero bilugan lang pala at sagisag din ng Order of Christ. Ikatlong beses na nating itong nakita. Totoo, napakadedikado talaga nila sa relihiyon nila. Sige, ipakita mo ulit sa mga tao ang silid na ito na may piano bago tayo magpatuloy sa loob ng bahay. Tara,
Dumiretso na tayo sa hallway na ito. Heto na. Ito na ang mga kwarto. Oo, sila nga. Ang ganda. Natutuwa talaga ako tuwing nakakakita ng abandonadong kwarto. Grabe! Ang ganda ng bagay na yan. Ngayon ko lang yan nakita. Mayroon itong kompletong disenyo ng bulaklak sa buong vanity na parang talagang pininturahan ng kamay. Oh, sigurado akong ganun nga. Wow! Napakaganda ng vanity na yan. Iba talaga sa lahat ng nakita ko noon. At itong nightstand sa tabi nito ay kakaiba rin. Parang kapareho ng disenyo. Tingnan mo kung may naiwan siya, wala dito. Grabe ang galing nun. Dito natin makikita ang kama ng dating natulog dito, pareho pa rin ang estilo gaya ng vanity na iyon. Gusto ko yung basket ng bulaklak na ipininta nila sa ibabaw ng hatres dito. Kamangha-mangha. May naiwan pa nga tayong parang upuan dito. Hindi ito duyan na upuan, pero kamukha talaga ng duyan na upuan. Pero Oo, ang ganda ng upuang ito. Tingnan mo ang mga ukit. mukhang gumagalaw ang mga piraso na to. Oh, dapat talaga silang gumalaw. Hindi ko alam kung para saan sila, pero may espesyal silang gamit. Sa tingin ko, oo. Wala rin akong ideya. Yung mesh dito at saka yung A. Siguro yung A mula sa babae, nakakakita lang natin. Oreo. Oh, yung may aso. Aurea ang pangalan ng studio, kaya di natin alam kung ano ang A. Kadalasan, nag-uukit sila dito para magmukhang apelyido ng pamilya o iba pa. Nakakaintriga talaga at ang ganda. Ang kama ay maayos pa rin, pati ang aparador sa likod, pareho rin ang estilo, pati ang kama at lahat ng nasa kwartong ito ay maganda. Makikita mo pa nga na pininturahan ito. Medyo mahirap makita sa camera, pero talagang mararamdaman mo ang mga hagod, alam mo yon. Yung mga hagod ng brush. Oo. Isa pa sa mga gusto ko dito sa kwarto ay yung arko na estilo ng kisame. Karaniwan sa Portugal, hindi sila gawa sa konkreto o plaster, gawa sila sa kahoy. Kaya naman espesyal din ang lugar na ito. Oo, at syempre, nilagyan din ng mga tile ang mga kwarto. Oo, sa bawat sulok. Lahat ng sulok may tile. Grabe. Ang ganda ng lugar na to. Ang pasilyo. Oh, sobrang bulok na. Naglalaglagan na naman ang mga plaster sa lahat ng dako. Isa pang paglalarawan, kumakain ng tanghalian ang mga taong ito. Ay hindi, naglalaro pala sila dito. Ay, ang ganda naman yan. May isa ka pang kwarto. Oo, isa pang kwarto. Mas simpleng ito kaysa sa isa. Oo. Mas simple talaga. Oo, siguro para ito sa mga katulong o kaya para sa mga bisita. Oo, siguro para sa mga bisita o mga bata o kung ano man. Oo. Makikita mo rin na ayos pa ang kama, pati na rin ang mga tipikal na unan na madalas nating nakikita sa mga abandonadong lugar na iwan din dito. At isang bakal na frame ng kama. Isang tipikal na Portuguese na bakal na frame ng kama. Ito ay napaka-simple. Napakapayak. Oh, Oo, isang silid tulugan ng bata. Uy, maliit na kaibigan. Magiging mabait ka sa akin. Magiging mabait ka sa akin. Oh, parang opisina ito. oh, ayan, nandoon ang mesa. Sige, ayos yan. Dalawa sila. Grabe naman mga pare. Pwede ba tayong lumipat na sa kabilang kwarto? Itong upuan ng bureau ay kakaiba rin dito, pati na yung mesa sa likod nito. Nakita mo ba yung disenyo ng balahibo na meron sila? Oh, talagang maganda. Medyo maganda. Oh, simpleng mesa. Dito, may ilang bagay na naiwan dito. Mula sa mga bagay na nakita natin, halimbawa yung litrato, yung class picture. Siguro may medical school dito at may taong kasali doon kasi halatang gamit ng doktor ito. May naiwan na gamit ng doktor dito. Di ko alam ang eksaktong mga salita. Yung ba ang stethoscope? Stethoscope? Oo. Tingnan mo ang napakagandang paglalarawan ng lalaking ito na sumusulat ng liham o kung anuman. Mukhang maganda. Mayroon ka pang larawan ng isang batang-bata dito. At pagkatapos lahat ng mga guhit na ito, mga arkitektural na guhit ng mga gusaling ito.
At isa pang bagay na nakakuha ng aking pansin ay itong parang tinirintas na sapatos. Kalendaryo ng 1983 ang petsa, kaya hindi ko talaga alam kung kailan ito iniwan dito. 83 rin 40 taon na yon. 4 na dekada. Pero mukhang 4 na dekada na talaga dito sa lugar na to. Nakita mo ba itong upuan sa baba? Mababa siya. Oh, Kaya naiiba ito kumpara sa mga nakita na natin dati. komportable ito lalo na kung may unan. Oo, siguro para sa mga kliyenteng dumalaw o para sa mga pasyente kung isa itong doktor. Medyo parang kahon ang itsura ng lahat. Astig ang mga dial at iba pa, parang maliit na vault. Oh, yun nga yun. Wow, ang ganda! Hindi ko ito mabuksan pero balik tayo. Kamangha-mangha ang hallway na ito. Ngayon lang namin ito ipapakita sa inyo ng detalyado. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamagandang bahagi ng bahay. Tingnan mo yung cabinet. Ang pagkakagawa at disenyo ng kahoy ay talagang napakaingat at detalyado. Kamangha-mangha. Oo, makikita mo ang bungo o ulo ng usa doon sa itaas. Parang mga mahiwagang hayop na may pakpak sa tabi nito. Sa kasamaang palad, ito ay ganap na walang laman. Pero talagang maganda. Tingnan mo ito sa gilid. Nakita mo ba ito? Ano yon? Dragon ba o ano? Oo, oyster na may pakpak. Grabe! At ito rin, dito may isda tayo. Oh, at parang ahas o kung anumang nakapulupot. Ay pakiingat, nagkakahiwa-hiwalay na. Grabe, tanggal talaga yung pinto nito. Nasalba ko pa sa huling segundo. Hindi na natin uulitin yung laro. Pero kumot lang siguro yan, di ba? Ay nako, May mga kamanghamanghang bagay dito. Balahibo ng hayop. Grabe yun. Ang baho nito. Ano ito? Parang katulad ng piraso mula sa ulo sa itaas. Iyan mismo ang parehong disenyo. oo nga, pareho talaga ang disenyo. Oo. Kailangan mong mag-ingat na hindi ko ito matumba. Gustong gusto ko itong hallway na may mesh na bintana dito. Mga halaman sa ilalim nito. At syempre, yung mga tiles na makikita mo sa lahat ng dako. Ang ganda. Uy, tingnan mo yan, puno pa ito. Oo, lahat ng magaganda nilang porselanang Tsina. Ipapakita ko lang itong plato. Hindi ba't kamangha-mangha yan? Gawa ba ito sa... Hindi ko alam, pero gusto ko talaga ang platong ito. Ipakita rin natin ang kabilang side. Oh, may bahagi pa dito na hindi pa natin na ipapakita. Ano to? Ang bahagi ng kwarto. Tingnan mo, may banyo at lahat ng kailangan dito. Oo. Ang ganda, iyon ay kakaiba. Sa tingin ko may kwarto doon. Oo. Oo nga, isa rin yan sa mga lumang gamit. Nandiyan pa rin pati yung panglinis ng ngipin. Nandito pa lahat ng gamit. Sige. Tara dito sa side na to. Una, tingnan mo itong malaking upuan na nandito. May mga disenyo pa nga ito, mga disenyo ng kahoy dito. At may plaster sa buong paligid. Oh! Wow! Talagang napakaklasing display dito sa loob. Parang dambana rin ito. Maraming relihiyosong larawan sa loob. Makikita mo ang mga bagay-bagay na ganoon. Ito ang maliit na kama na ginawa nila para kay Batang Jesus. Oo, malamang oo. Isa pa sa mga magagandang bangko na yan, tipikal na mga bangko ng Portuges. 3 lang kadalasan ng upuan, pero ito may 4. Yan ang nagpapaspecial dito. At nakita mo ba ito? Oh! Dati itong may magagandang pinturang dekorasyon, pati na rin ang buong bahay, pero pininturahan na lang nila ng puti. Lahat ng pagpipinta ay handmade. Halika muna rito at silipin ulit natin itong napakalaking hallway bago tayo umakyat at ipakita sa iyo ang itaas. Ito ay isang napakatandang hagdanan, gawa lahat sa kahoy. Ay, sandali, pwede ka bang lumipat sa kabila? Oh, ay grabe. Tingnan mo ito, nagkakahiwa-hiwalay lang yung bato. Mukhang delikado yan.
pero gusto ko yung carpet na nilagay dito. Oo. Teka, may ipapakita lang ako. Ito na naman, napaka-Italian talaga na may ganitong lubid na nakasabit sa hallway. Hindi natin yan nakita sa Portugal, di ba? Hindi, pero sa ilang bahay. Ilang bahay lang. Pero halos bawat bahay sa Italia ay may lubid na ganyan. Grabe naman yun. Sige, tingin ko makakadaan tayo dito sa ilalim para ipakita ko sa iyo ang itaas. Pero kailangan nating mag-ingat ng husto. Sige! Ingat, ingat. Ingat! Kamangha-mangha at malungkot ng sabay. Oo, kamangha-mangha talagang makita kung paano nauwi sa ganito. Sa tingin ko matagal nang hindi nagagamit ang mga itaas na bahagi ng bahay na ito. Tingnan mo to, siguro kwarto to dati. Noon pa siguro, grabe. Bumagsak na ang buong kisame. Halos wala nang natira sa lugar na to. Pati na rin ang mga itaas na palapag. Tingnan mo to. Ito ang kanilang ari-arian, ang kanilang mga bukirin. Sa likod ng mga puno, makikita mo pa rin na may mga hayop na nanginginain dito ngayon. Talagang kamangha-mangha. Nahulog agad ang loob ko sa bahay na ito. Tingnan mo mga pugad ng ibon sa itaas. Oo na. Ang daming hayop, tingnan mo yung makina ng swimming pool. Nandito pa rin. Kalawang na. Pero nandito pa rin. May mga ibon na lumilipad dito sa kwarto, ha? Talagang sinakop na ng kalikasan ang lugar na to. Ay, grabe. Oh, tingnan mo itong pagkabulok. Pero ito ay isang kapilya. Oo, ito ang kanilang pribadong kapilya sa loob ng kanilang bahay. Kakaunti lang sa Portugal ang may ganito sa bahay. Madalas hiwalay itong gusali. Oo. Buong kisame, mabait na bata, nagkatampuhan tayo. Oo, sa tingin ko malapit na itong bumagsak, kaya kailangan talaga nating mag-ingat. Oh, pero tingnan muna natin itong altar. May belen sa loob ng altar at nakikita mo ito. Oo, gusto ko kung paano ito pininturahan ng kamay sa loob. Mukha iyong isang bayan sa Italia para sa akin. Medyo, Napaka-espesyal. Mga gintong pinta kahit saan, ang altar at dito, at pagkatapos yung piraso sa taas ay napakaganda rin, gawa sa purong kahoy. Dapat ito ay nasa museo, hindi sa isang abandonadong lugar. as nandito rin yung lalagyan ng insenso. Ang galing nun. Ilalagay ko lang sa taas, para sa pag-swing na iniikot nila sa simbahan, di ba? Oh, Mahal ko ang kapilyang ito. oo, maganda at may mga tiles ulit. Talagang maganda rin. Saan? Tingnan natin kung makakapunta tayo sa kabila. Medyo delikado nga lang iyon. Literal na misyon ang pag-film dito. Kaya siguradong pindutin mo na ang subscribe button at like button dahil nanginginig kami. Ang pag-film dito, Delikado ito dahil alam mo na marupok na at maaring biglang gumuho. Huwag tayong magtagal dito. hindi talaga. Pero tingnan mo ito. Gustong-gusto ko ang kwartong ito dahil sa iisang bagay na nandito. Ito ay isang tradisyonal na batya at madalas ikwento sa akin ng tatay ko kung paano sila naliligo ng 7 niyang kapatid dito sa batyang ito. Hindi naman silang lahat kasya rito, pero gusto ko talaga ang kwentong iyon. May mga gulong din ito sa ilalim, gawa ito ng buo sa cast iron at kakaiba talaga ang hugis nito. At oo, totoo, bihira mo talagang makita ang ganitong bagay. May baby crib din dito. Wow! Sa tingin ko, kailangan na lang nating mag-relax ngayon. Tapusin na natin ang video. Salamat sa inyong lahat. Kukuha kami ng inumin at magpapalipas lang ng gabi at magpapahinga. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo, pakibigyan ng like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong episode.
Sana hindi ito kasing nakakakaba ng ngayon. Paalam, mahal ko kayo.